Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa umaga ito. Maraming salamat Panginoon sa kalakasan, sa magandang panahon na inyong ipinagkaloob sa bawat isa. Panginoon, namin pong dalangin sa umagang ito, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na siyang bumagitna sa kalagitnaan ng bawat isa, Panginoon. Kayo po yung magbigay ng pangunawa, kayo, Panginoon, yung magbigay ng pagkaintindi, Panginoon, sa iyong mga salita ngayong umagang ito. At yung din, O Diyos, dalangin po namin, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, kayo po yung magsalita. Panginoon. Ngayon ba na Espiritu, Panginoon, ay siyang pumugog sa bawat isa. At Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, ang pangalan mo lamang ang patuloy na maitaas ang panagulan. Panginoon, dalangin namin ito sa lahat po ng inyong iglesia sa umaga ito, sa iyong papulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. So siguro po nakita niyo sa balita na natuwa ko sa balita nung nakita ko yung isang news na kung saan po pinili na magsalita sa Malacanang. Hindi ko pa narinig yung preaching, pero nakita ko siya at natuwa ako kasi ang pinili ay yung senior pastor ng CCF, si Peter Tanchi. At sa history natin, bihira ko na mangyari yun. Sabi ko may pag-asa ang bayang Pilipinas. Na makakilala yung mga politiko, yung mga nandun sa ito. Kasi yun lang yung kaya natin gawin. Yun yung kaya natin gawin. Na kung saan ibabahagi natin na yung salita ng Panginoon sa kanila at hayaan natin na yung Espiritu ng Diyos ang magbigay ng pagbabago sa puso't isip nila upang makita nila kung ano yung tunay na paglilingkod sa Panginoon bilang sila mga politiko kung paano yung tamang paglilingkod naman sa bayan. At isang bagay yun, milestone para sa atin yun. Sino na po yung nakarinig ng teaching niya? Si Brother Ben. Ayun. Okay, so nakita ko siya sa YouTube nung nag-browse. So napakasaya. So ngayong umaga po ito ay ito yung picture na gusto kong makita niyo. Okay na to. Click na lang rin. Ayun. So, titignan po natin, yan po yung tatlong nung panahon na ipako si Kristo. At meron siyang kasama na dalawang thief. Ano din sa Tagalog yung thief? Magnanakaw. May dalawang magnanakaw. Isa sa kanyang kanan, isa sa kanyang kaliwa. At alam natin kung ano yung nangyari sa kwentong iyon. Tama mo ba? Ito, maliit pa ako. Dumadalo pa na ako ng Sunday school sa mga pag umaga, isa na to sa mga kwento, hindi po ba, na ating naririnig. Pero ngayong umaga po ito, nais ko po bigyan ng 4 puntos yung pong nangyari dyan sa bundok ng, tama ba o Golgotha? Tama na, sa bundok ng Golgotha. At pinamagatan po siya grace and faith. At ang ating pong versikulo ay matatagpuan ko sa libro ng Lucas, chapter 23, verse 39 to 40. So, mabibigyan ko lang ito ngayon ng pag-mixing overview. Pero alam ko, nabasa niyo na. So, nung si Kristo ay mahatulan na siya ay mapako sa krus. At mas pinili ng mga Israelita na siya yung ipako kaysa kay Barabas, kay Barabas, ay hindi lamang naman po si Kristo yung ipinako ng araw na iyon. At bagaman hindi nasulat, alam ko ninyo sa history ng Roman Empire, mahilig po talaga sila magpako. Bakit? Kasi painful death yan eh. It's a painful death. It's a slow, painful death. Torture yan. Torture talaga yan. Yung pagkapako mo na dyan, kinutorture ka niya kasi hindi ka naman papatayin ka agad eh. Hahayaan ka muna nila maghirap hanggang sa, at mostly ginagawa yan sa talagang mga matikinig na kriminal. So Jesus Christ was
included doon. At na kung saan nakasabay niya yung dalawa. No? Yung dalawa. Alam niyo ba yung pangalan ng dalawa? Sino nakakaalam? Hindi niyo alam, no? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko na maalala ang pangalan. Pero meron dalawa. Meron dalawa doon. So, basahin natin. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. So, ito sabi niya, no? Tinuya din siya ng isa sa mga salarin na kapako sa tabi niya. So, basically, hindi sinasabi kung nasa kaliwa o nasa kanan dito sa libro ng Lukas. Pero sabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? No? So, basically, dito makikita po natin na si Yesu Cristo is a well-known figure na during that time. No? Talagang nakikilala na siya. At yung kiniklaim niya is something na hindi na bago. If you're going to look historically, marami nang nag-claim to be the Messiah. Ngayon, si Jesus Christ, isa siya sa mga nag-claim at that time. No? Kaya nga palagi siya hinihingian ng sign. Ngayon, isa sa mga ba, ano ba sa mamabaw na Tagalog yung tinuya? Parang pinuprovoke, no? Parang inaasar, no? Inaasar, mga-asar, no? Parang pag ano ba yung tawag? Mamaya maisip yan. Sabi niya, hindi ba ikaw, sabi niya, ang Kristo? Kung titignan mo doon, hindi ginamit nung thief yung pangalan ng Jesus. Kasi ang pangalan ng ating Panginoon ay Jesus. Jesus. Joshua. Tama? Ang ginamit nung thief is actually yung kiniklaim ni Yeshua. Ano yung kiniklaim niya? Siya yung Christos. Siya yung Messiah. So, ang tinutuya nung thief na to ay hindi yung pagiging tao ni Kristo, kundi yung kiniklaim niya na divine siya. No? So sabi niya, tinatanong niya, hindi ba ikaw, paano niya kayo sinabi, hindi ba ikaw si Kristo? So, ito yung challenge niya sa kanya. Iligtas mo ang iyong sarili at pati rin kami. Then, verse 14, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Ang tanong niya, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. So sinasabi dito ng isang kasama niya, una niyang tanong, wala kang takot sa Panginoon? Bakit? Bakit tingin niyo nasabi na wala siyang takot sa Panginoon? Kasi ang ito ano sabi word, yung kanyang inaalimusta. Yung inaalimusta niya ay pagiging Kristo ni Jesus. Sino-challenge niya siya eh. Sino-challenge siya. Kung maalala niyo yung ating pinag-aralan ng nakaraan, ay sabi sa Matthew chapter 4, ay huwag natin susubugin ng ating Diyos. Yan ang sabi ng 41. Tama lamang, sabi niya, tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. Then, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paradise. So this is a good picture of kung bakit tayo nagsusolve. Di ba? Kung bakit tayo nagsusolve. Because of salvation. Dahil sa kaligtasan. Gusto natin na makita ng bawat kaluluwa na hindi pa nakakilala o hindi pa sumusunod sa Panginoon na makilala ang ating Panginoon Jesus at tanggapin nila at maging nagkakapit. Bibigyan ko lamang po ng 4 na puntos yung ating pag-aaralan. Ito po yung number 1.
Ayon kay Senso at Senso. So, number one, the mountain. Paano tinuya at paano inalimustahan kung isang tao? Kung paano tayo makakaliit doon sa mountain? Balikan muna natin yung verse 30. Ito sabi niya, tinuya rin siya ng isa sa mga salarin na kapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami? Minsan nakakalungkot po, pero marami sa ating mga Kristiyano, minsan, yan din ang tanong. Hindi po ba? No? Minsan marami rin sa ating mga Kristiyano, yan din yung kanilang isinusupa. No? Hindi ba ikaw si Kristo? Bakit hindi mo iligtas? Minsan po, nakakalungkot. Naalala ko, alam ko na, ikwento ko na to sa inyo, meron isang samungero, no? At yung samungero nagkaroon ng sakit. At nung nagkasakit siya, naubos yung kanyang pera. At nung in-interview siya, sabi sa kanya, ano ba yung nais mo? Nasa ano na siya? Nasa bingit siya ng kamatayan, nandun siya sa bedridden siya. At ang sagot niya, kung i-extend ng Lord yung aking buhay, maglilingkod ako sa kanya. So kung papakinggan natin, napakaganda. Tama mo ba? Pero mali. Bakit? Kasi binibigyan niya ng kondisyon. Yung kanyang paglilingkod ay nakabase lamang kung siya ay gagaling. Pero kung hindi siya gagaling at hindi gagalawin ng Panginoon yung kanyang karamdaman at yung kanyang buhay, hindi siya maglilingkod. May mga bagay ang Panginoon na kung saan dadaan tayo sa sitwasyon na kung saan magtatanong. Diba? O, parang ako po, from 27 years old ako nung mag-diagnose ako na diabetic. Dahil mo, 27 years old. Minsan pag nagtatanong yung nanay ko, kumusta yung diabetes mo? Sabi ko, ito nga, matamis pa rin. Matamis pa rin yung aming dugo. Kung titignan mo, dapat ba, itanong ko rin sa Panginoon, bakit hindi mo pamilya? Hindi ko ba pinag-pray? O balikan natin yung bagyo. Balikan natin yung bagyo. Alam ko lahat tayo nag-pray. Lord, sana huwag mong dumaan. Sa biyaya ng Panginoon, hindi dumaan dito sa Metro Manila. Pero dumaan sa ibang lugar. Dumaan sa ibang lugar. Dumaan siya sa ibang lugar, tumaas siya. Ito yung tanong ko, wala bang Kristiyano sa lugar niya? Marami. Di ba? Marami. Kaya yung sitwasyon ng buhay natin, yung bawat sitwasyon ng buhay natin, yung isa magtatanong ka rin, hindi ba dininig ng Panginoon yung panalangin nila? O yung gera sa Ukraine, hindi ba meron din mga Kristiyanong sundalo doon? May Kristiyanong sundalo sa Russia, mayroong Kristiyanong sundalo sa Ukraine. Sigurado parehas silang nananalangin. Eh paano kung sino yung unang tatamaan ng bomba? Sino yung unang tatamaan ng bala? Ibig bang sabihin nun, ay mas pinakinggan ng Panginoon yung Ukraine soldier laban doon sa Russia. So, minsan magtatanong yung mga tao. Kaya sabi niya dito, itong tao ito, habang nakapako siya sa krus, no? Lahat ng bagay na pangit nangyari na sa kanya. No? Lahat ng bagay na hindi maganda nangyari na sa kanya. Tandaan mo ano yung profession niya? Magnanakaw siya. Ibig sabihin po, balikan natin, yung society nung nakaraan. Ang society po nung nakaraan ay kapag ipinanganak kang alipin ka na habang buhay. Wala kang pagkakataon mo, napakaliit noong panahon o pagkakataon mo para makawala ka doon sa slavery. At sa mga panahon iyon, no, kahit yung anak mo na hindi pa pinapanganak, alipin na. Kaya kung titignan po natin, isa sa mga bagay na sinasabi nito, na bagaman naririnig niya yung mga katuruan ni Kristo, at alam niya kung ano yung nangyayari kay Jesus, nung nandun siya, nakita niya mismo si Jesus. Pero anong nakita niya?
Ang nakita niya ay kaparehas ng tao na sugatan, tinuturing ng kriminal, at walang kakayahan o kapangyarihan na kahit na ano. Kaya ang tanong niya, nung pinuya niya ang Panginoon, ano sabi niya? Di ba ikaw yung Christ? Ba't hindi mo kami iligtas? Bakit hindi mo kami ngayon iligtas? Iligtas mo sarili mo kasi iligtas mo yung kami. Yung panununin. Alam po niyo, unang punto po sa verse na to, sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, masama bang magtanong? Isa yan sa mga, masama ba tayong magtanong sa Panginoon? Ito po Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi po niya, halika kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi niya. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputihin tulad ng yelo. Ang Panginoon, He always, if you're a Bible reader, makikita ninyo na gusto niya palaging makipagrason. Di ba? O, puntahan natin, example tayo, Sodoma at Gomorrah. Bago pinasirahin yung Sodoma at Gomorrah, anong ginawa ni Abraham? Nakipag-bargain siya, di ba? Sabi niya, Lord, kung meron 50, baka huwag mo nang sirahin. Okay, go. Lord, baka may 20. Nung pumunta, walang 50, 20. Nung walang 20, baka pwedeng 10. Hanggang sa naging sinowa na lang. Wala na talagang choice kasi nakipag-bargain na. Nung wawasakin ng Panginoon ng Israel, sino nakipag-intercede sa kanila? Si Moses. Diba? Sabi ng Panginoon, kung sisirain mo sila, ano na lang sasabihin ng nakapaligid sa iyo? Ano na lang sasabihin ng mga bansa na pagkatapos mo silang ilabas, ay saka mo silang kapag. The Lord wants to talk. Gusto niya makipag-usap tayo, makipag-paliwanagin tayo sa Kanya. No? It's not wrong to ask. Si Job, nagtanong din yan. Di ba? Matindi nga si Job nagtanong. Si Elijah, nagtanong din. Sabi niya, Lord, ayaw ko na mabuhay kung ganito rin lang naman. Ako na lang ang naiwang tapat sa bayan ng Israel. Ano sabi ng Panginoon? Meron pang 10,000 lalaki na hindi tumulong kay Baal. Nakuha ko sa verse niya. Ano po bakit? Kasi baka man nakasulat yung pangalan ni Elijah sa banal na kasulatan, sa Panginoon nakasulat yung 10,000. So hindi problema kung nakasulat yung pangalan mo hindi. Ang importante doon, naalala ka ng Diyos. Na isa ka sa mga tapat. Nakakatawa yung verse na yun nung nabasa ko tuwa ako. Sabi ko, okay. Kahit hindi na ako popular, basta maalala ko ng Panginoon, okay na sa akin. No? Masaya na ako doon. No? Kaya sabi niya rito, makipagpaliwanagan tayo. It's not wrong to ask the Lord why. Bakit? Pero it's wrong to question the plan. Ang mali ay yung questioning mo yung bagay na nais na. If you're going to ask a question, magtatanong ka sa Panginoon. You ask a question, Lord, gusto kong maintindihan. Something happened. Naalala ko si Peter Tanchi. Ano yung nangyari sa kanya? Yung anak niya, na-rape ng 7 lalaki, narinig yung testimony niya. And then, anong sabi niya? Sabi niya, naglilingkod ako sa Panginoon. Sabi niya, that day, sabi niya, I cried. Sabi niya, umiyak ako. Umiyak ako, hindi ko maintindihan. Bakit? Umiyak siya, sabi niya, not just for a day. Buwan. Sabi niya, umiyakan niya doon ng buwan yung bagay na yun dahil hindi niya ma-realize bakit siya na naglilingkod sa Panginoon mangyayari doon sa teenager niya ngayon. 16 years old, right? 16 years old. 16 years old na mangyayari sa kanya. Napakabigat yun sa ama. No? Lalo na sa tatay. Baka mag-resign akong pastor, no? No? Tapos magiging MI6 na. MI6. Kakantingin ko yung ano. Magiging John Wick. John Wick na yung style. No? Pero kung titignan natin anong sabi niya, sabi niya may purpose naman. Any tragedy, may purpose ang Panginoon. Yung dalawang yan,
Nung ipinanganak sila, kamalas-malas naman nila. Dahil magsimula nung bata sila, mahirap na sila. Yung ending ng buhay nila, magnanakaw pa rin. At mamamatay sila, hindi dahil sa nakagawa sila ng malupit na kasalanan, kundi dahil kulang sila. Yet yung isang tao, ang sinasabi niya, Kristo ka, di ba? Hindi ba tanongin natin yun? Maririnig mo yun sa ibang tao, kung merong Diyos, bakit ganito ako? Bakit kung merong Diyos, bakit merong suffering? Kung merong Diyos, bakit may namamatay? Kung merong Diyos, bakit o sa Gaza, daming bata namamatay. Di ba? So yun yung tanong. Ang Panginoon, willing. Pero, bago tayo magtanong sa Panginoon, isipin natin, you ask, kung magtatanong ka, you should ask in reverence. Hindi katulad ng pagtatanong ng tao. Number one, bakit sa ganoon? The statement is both a thought and a demand. Nagdemand siya sa Panginoon eh. Ano sabi niya sa Panginoon? Hindi ba ikaw si Kristo? Iligtas mo nga yung sarili mo at iligtas mo rin kami. Nagdemand siya sa Diyos. Nagdemand siya kay Kristo. There's no form of humbleness. There's no form of anything para hinihin niya yung isang bagay na maging siya ay hindi naniniwala. Alam niya kung ano yung kiniklaim ni Jesus, pero hindi siya naniniwala na kaya niyang gawin yun. Kaya tinutuloy niya, sige nga, sige nga. Sino yung lumaki dito sa probinsya ako, lumaki sa probinsya na? Pag may away, anong sasabihin? Sige nga, waka mo nga yung tenga niya. Sige nga, o di ba? Sino yung nakaranas mo pag-boxing dito nung elementary at high school? O kami nun, di ba? Ako na, naranasan ko yun. No? Kapag nagkakasaran ng ganun, ano yung sukatan ng tapang nun? Hawakan mo nga yung tenga niya. Sige nga, hawakan mo nga yung tenga niya. Yun yung taught eh. Bago magkaroon ng punuan, hawakan muna kayo ng tenga. Ay, bakit kayo ng tenga? O. Gano'n yung nais na sabihin yung nung thief na yun. Sige nga, gawin mo nga kung talagang totoo yung sinasabi. China-challenge niya ang Panginoon. Pangalawa, sabi niya, ito po yung sunod. Sa Matthew chapter 4 verse 7, naalala ko pinage ko noon, pero sabi niya, sumagot si Jesus. Nasusulat, di naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mo. Do not question the God of God. Trust. Ano pong sabi niya dito sa Isaiah chapter 45 verse 9 to 11? Ang palayok ba? Medyo gamitin niyo yung analysis niyo dito. Ang palayok ba ay makakatutol sa gumagawa sa kanya? Maitatanong ba ng putis sa magpapalayo kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayo na hindi sanay ang gumagawa sa kanya? Logic natin. I-logic natin pagdating sa Panginoon. Sino yung pattern? Ang Diyos. Jesus. Sino yung clay? Tayo. Then who are you to question? Sino ka para magtanong? No? Who are you to challenge the Lord? Wala kang karapatan. Why? Makakatutol ka ba? Kung paano niya yung hulma? Yung clay? Kung paano kanya ihuhulma? Kung gaano kanya ilalagay sa apoy? Kung gaano kanya katagal ilalagay sa apoy? Makatanong mo ba siya? No. Hindi. Masasabi ba ng palayo? Ganda sinabi sa ulit. Masasabi ba ng palayo na hindi sanay ang gumawa sa kanya? Sasabihin mo ba sa Panginoon, Lord, you don't know what you're doing. I know mine. My way or the highway. Magagawa mo ba yun? Hindi.
Do not challenge God. Sabi niya sa verse 10, may anak bang magtatanong sa kanyang ama, bakit ikaw ang aking naging ama? Sino na yung, matanong ako ng mga anak ko, sasampalin ko talaga. Tatampalin ko. No? Tatampalin ko. Matanong ako na, si Judah, natanong mo na ba sa ama mo yun? Genesis, Basil, Jane. Wala, di ba? Arlo. Alam ko, tinanong mo Arlo, magdadyaling tayo mamaya. Pero sabi niya, bakit? Meron bang magtatanong sa kanyang ama? Ikaw ba? Ikaw ang aking naging ama? O sa kanyang ina? Itatanong mo ba sa iyong ina? Bakit mo ako ipinanganak? So tatanungin mo ba sa Panginoon kung bakit kanya nilalang? Itatanong mo ba sa Panginoon kung bakit kanya binibuhay? Bakit ka binigyan ng buhay? Ano po sabi niyo dito sa kasunod, sa 11? Ngunit ipinapahayag ni Yahweh ang banal ng Diyos ng Israel ang lumalang sa kanila. Sabi niya, pakibasa ko natin, wala kayong karapatan magsabi sa akin tungkol sa aking mga anak at kung ano ang dapat kong gawin. Mabigat yan. No? Kasi wala kang karapatan eh. Sabi niya, ako yung father, nagtitiwala ka sa akin, ihuhulma kita ayon sa gusto ko. Ihuhulma kita kung paano kita pagandahin, kung paano kita ayusin, kung paano kita gawin. Lahat yun, desisyon ko. Anong gagawin ko lang? Mag-iwala ka. Minsan marami tayong tanong. Pero huwag natin gawin yung tanong nung magnanakaw niyo. We challenge God and ask Him, Lord, kung ikaw ang Diyos, dapat gawin mo to. Don't demand. Ano po sabi niya dito? Sa Malachi chapter 3, verse 13 to 15, sabi niya, God is speaking, ano? Sabi niya, masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? And 14, sabi niya, sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos? O sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit hindi sila pinaparusahan. Naalala ko ninyo yung preaching noon na na-share ko yung sa Proverbs. Yung nagtatanong din siya. Parehas yung to. No? Minsan, iisipin natin, sabi nga ni Pastor Larry, may nangako sa kanya na sports car, yung red. Kumakain siya ng kita. Anong wish mo? Dahil kalahati binigay. Kalahati rin no? Sports car yung lumatay. No? Sino na pa itong commercial na yun? Papilar yung commercial na yun. No? Anong wish mo? Sports car yung red. Dahil kalahati binigay nila. Kalahati rin yung sports car yung lumatay. Minsan, huwag po tayong panghinaan. Sabi mo kapag nakakarinig ako ng kwento, mayroong ganito yung kwento ng isa, may kwento yung isa, may ito yung nangyayari sa bawat isa sa atin, may kanya-kanyang kulay ng buhay. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang buhay na sinubukan. Hindi isa. Iisa lang yung kasiguruhan natin bilang mga mananampalataya. Lahat tayo makikita balang araw. Pero yung takbo natin dito sa ibabaw ng mundo, hindi pa rin parehas.
yung kalakasan mo, yung kahinaan mo, yung mga bagay na nangyayari sa iyo, inukit ng Diyos yun para sa iyo. Kaya lahat ng bagay na nagaganap sa iyo, inukit ng Panginoon para sa iyo. At kailangan mo pasalamatan ng Panginoon sa bagay na yun. Sa halip na magtanong ka. Kasunod po nito, sabi niya, pangalawang bullet po sa mockery, there's no acknowledgement of personal gift, no reverence for Jesus, and no faith. Alam niya na si Kristo yung kausap niya, pero para sa kanya, hindi totoo. In direct contrast doon sa Panginoon. Ano ba po sabi niya dito? Ito nakakalungkot ito. Yung number 3, no? Di ba siya nabigyan ito? It is a view of Jesus merely as someone, merely as someone who could potentially solve your immediate suffering and trouble. Alam mo niya, nakakalungkot ito lalo na siguro, kung nakadalo na kayo sa mga noong panahon kasi noon, mga 1980s, no? Uso yung mga krusada. Hindi ko ba? Mga crusade. Hindi yung krusada sa Europe, yung krusada ng mga no? At minsan, nawan doon yung mga healing. Tama ko ba? Mga healing. At kung titignan ninyo, marami nakapila. Hindi ko ba? Asher ako nun, naalala ko nun, bata pa ako. Asher ako nun. Taga-sulat ako ng mga pumupunta doon na pinag-preach. Of course, tatlo yung mensahe doon, yung salvation, tapos yung healing. Pero ang puso ng gabi is about healing. So ngayon, kung titignan natin, balikan ko kayo yung mga nakadali doon. Gaano karami doon yung nagpatuloy? Garami katalo doon, yung nakita ninyo, wala kasama ninyo sa fellowship. Halos wala eh. Amen? Ilan? Siguro sabihin natin, mag-ilan din. Bakit? Kasi, ang tingin nila kay Panginoon, sa aking Panginoon, is what? Someone who could potentially solve your immediate suffering. Ang gusto nilang mangyari is that God will provide the solution, resolution, healing, anything. Pero pag nagawa na yun, it stops. Kaya sabi nito, this reflects how many people approach God only in selfish terms, seeking material or temporary deliverance while rejecting yung pinakamahalaga, spiritual transformation. Yung thief na nandun sa cross, yun yung hinahanap niya. Gusto niya matapos na yung kanyang paghihirap. Gusto niya maligtas, not to accept the Lord, but rather para mawala yung physical pain. Makaalis siya dun sa sitwasyon na yun, sa kinahuhulugan niyang yun, sa kinasasadlakan niyang yun. Pero never in His plan, na pagkatapos niyang makalabas doon, kung sakaling i-grant ng Panginoon yun, ay magiging tagasunod siya ni Kristo. At maaaring ang gagawin niya, babalik lang siya ulit doon sa kanyang dating buhay. Don't be like that. Alam ko marami tayong tanong. Ako, minsan, pag nasa harapan ko ako sa lamig, nagtatanong din ako kung minsan. Alam niyo kung ano yung tanong ko? Si Sister Shirley. Ano yung tanong ko? Kayo? Kayo, ano? Mirror on the wall.
Yung Mr. Pogi of the mall. May mga tanong tayo sa buhay natin. Ako, sometimes I ask the Lord, pag may maraming nangyayari sa akin, sometimes I ask the Lord, there's one question na palagi yung tinatanong sa Panginoon. One of the key question na palagi tinatanong sa Panginoon is, Lord, share ko sa inyo, Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin? Naalala ko yun sa trabaho, no? Na-realize ko yun sa trabaho. Grabe yung stress ko sa trabaho. To a point na talagang parang gusto ko nang mag-resign, gusto ko nang umalis. Ang tigas ng ulo ng mga tao. And then, one day, pagbaba ko dun sa tulay ng Rosario, kasi dito lang ako sa bridge na, bumili ako ng kape. Kasi masumura. Bumili ako ng kape, 3-in-1. Tapos, nag-decide ako na instead of sasakay ng jeep, lakad na naman ako pupunta ng office. So, naglakad ako. Then, while walking, tatanong ako sa Panginoon. Kaya ka, hindi ko ma... Para bang alam mo yung pag nakita mo yung tao, nanginginig ka. Ganun yung pakiramdam ko dun sa tao yun. Kasi alam mo ninyo, in-escalate ako, umabot ako hanggang dun sa country manager. Umabot ako sa country manager. Ang nag-question sa akin is yung capacity ko dun. Nag-question ako, kaya ako nag-delivery manager ako. Higigil ako, gusto kong tanggalin yung tao mo. Pero kailangan ko talaga sumunod sa proseso. And then, sabi ko gano'n, nakausap ko yung mga kasamahan ko sa trabaho rin ng mga Christian. And then, sabi ko isa, kapatid, si Emmanuel, sabi ko kapatid, siguro, ipag-pray natin. And then, sabi ko, habang naglalakad ako sa tuloy, pumasok sa isip ko, sabi ko, siguro may, sabi ko, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Sabi ko, hindi ako dadaan sa sitwasyon na to. Not unless, sabi ko, you're preparing me for something. At marahil, sabi ko, dadaanan ko itong mga bagay na to para kapag dumating yung panahon na gagamitin mo at makikita ko muli yung sitwasyon na ito, I know what to do. So dahil ugali ko na kapag lunch break ko ay pumupunta ako dun sa siesta room namin, nagdi-devotion ko. Ang ginawa ko, instead of making a devotion, sabi ko, Lord, sige, suko ako sa'yo. Pero so I'm ganun. Pag-pray ko siya, not to ask for revenge. Sabi ko, hindi parang humingi na, Lord, sana alisin ko to sa buhay ko, o sana siyang makita sa buhay na to, sana mabangga siya, hindi yung mga gano'n na panalangin. Kundi ano sabi ko, Lord, sabi ko siguro this time, I will shift my prayer. Sabi ko sa kasama ko, bro, sabi ko, ano gagawin natin? No? Pag-pray natin na i-bless siya. Maging maayos yung pamilya niya, maging maayos yung trabaho. Yun yung shift na ginawa natin. Rather than praying, nasabi, Lord, alisin mo nga ito sa harapan ko. Kasi nagigis na kabal siya. Hindi. What we pray is sabi ng Lord, bless that person. Magkasawa yun. Bless them. Alam niyo po ano nangyari? Sabi nga ng Panginoon, huwag kang gumanti, ang Panginoon ang gaganti siya. So yung gusto kong mangyari, natanggalin siya, natanggal na siya. Natanggal siya. Because of cases na nangyari siya. Ano po yung kapag manager ka, umabot ka hanggang sa hearing. No? Umabot ka hanggang sa hearing. Pero that's one thing na natutunan. Sabi ko, never question what the Lord wants. Dadaanan ko yun. But I should always ask the Lord, Lord, ano yung plano mo? Ano yung matututunan ko dito? And I know, may plano ka. Bakit yun? And someday I will use it
for your glory. So don't ask questions. So, do not ask for temporary deliverance. Gusto kasi natin agad quick escape eh. Di ba? Quick escape. Kundi tanong mo muna, Lord, bakit nga ba ito? Baka meron gusto ituwid sa iyo ang Panginoon. Baka meron siyang gusto ipaunawa sa iyo. Okay, balang araw, may makikilala kang tao na may dinadaanan din na kaparehas mo. And then ikaw pala yung magiging effective na counselor doon sa tao. Diba? Magiging blessing ka. Next. Second point is repentance. Repentance. Sa ating pong sa ating tayo nakakilala sa Panginoon, repentance is crucial. Napaka-crucial niya repentance. Bakit? Basahin natin dito sa ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, verse 14, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan niya tulad niya. Tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa, ngunit ang tao ito'y walang ginawa masama. So, bibigyan ko ng ilang points dito. No? Number 1, yung sinabi niya sa verse motion sensor na pala ito. Ito yung tanong niya, kaya ako pinula. Sabi niya, isa na mga naging tanong niya, wala ka bang takot sa Diyos? Wala ka bang takot? Ibig sabihin nito, itong tao nito, pagkaman pangit yung buhay niya, meron sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na meron siyang takot sa may dala. Kaya natanong niya yung tao niya, wala akong takot sa Diyos. Tayo, deserve natin ito. Siya hindi. So, number 1, ito sabi niya, basahin na natin dito sa libro na gusto kong bigyan ng point yung Proverbs o sa Kawikaan, chapter 9, verse 10. Sabi niya, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. At ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. So, wikang English, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi niya sinabi doon that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. No, kundi wisdom. Ano pinagkaiba ng knowledge sa wisdom? Knowledge is you know, wisdom is your. Kumbaga sa pag-aaral, magaling ka sa teorya, pero wala ka sa praktikum. Bagsak ka sa praktikum. Magaling kang mag-memorya, pero hindi mo kaya i-apply doon sa praktikum. Kapag you can do both, that is wisdom. Kaya sabi niya dito, ang pagkatakot sa Panginoon is the start of wisdom. Pag nag-umpisa kang matakot sa Diyos. Bakit maraming Kristiyano ang hindi takot magkasala? Bakit ganun na lang kung magkamali sila, parang wala lang. Kasi wala yung takot sa kanila. Wala yung takot sa kanila. Wala yung takot na ang nasasaktan nila ay ang Diyos na buhay. Ano ang sabi niya dito? Point number 1 ko dito about repentance is para ang isang tao ay mag-repent, kailangan meron siyang takot sa Diyos. Yeah. Fear of God. Buksan natin kung bakit sinabi natin fear of God. Buksan natin sa Job 1:8. Bakit
pinagmalaki ng Panginoon si Job? Bakit ipinagmalaki ng Panginoon si Job? I always wonder, pero nasa verse 8 siya. Nasabi niya sa verse 8. At sabi ng Panginoon kay Satanas, ibang pinansin ng aking lingkod na si Job, sapagkat wala gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na na natatakot sa Diyos, at yung pagkatakot na iyon ay naging dahilan ng Panginoon. Humiwalay siya sa kasamaan. Ang tao, kaya hindi takot magkasala, no? Madaling magkompromiso, dahil wala siyang takot sa Diyos. O sino dito po yung nakaranas ng mga terror na teacher? Meron kami isang klase sa grade 5, naalala ko yan. Kapag siya, yung klase niya, palagi namin nagagawa yung assignment. Lahat ng assignment nagagawa namin. Hindi ka pwede pumasok sa loob ng klase niya na walang assignment. Sino ba yung nakaabot ng TV na iniikot na gano'n? Di ba? Kasi kapag nakaupo ka doon at sinabi niya, asa ang assignment mo? Ma'am, wala po. Anong channel ka nanonood? Pag sinabi mo, channel 9 po, RPN 9. Sino nakabot ng RPN 9? Sabi niya, channel 9 po. Hawakan niya yung tenga mo. Pag hawak niya ng tenga mo, channel 9. Hanggang doon sa channel 9. So yung susunod na araw, anong gagawin mo? Gagawin mo yun. Assignment ko. Kasi ang sakit eh. Ang sakit itong pin. Ang sakit itong pin. No? Ano yung natanim sa'yo? Meron kang takot doon sa teacher na yun. Kaya anong ginagawa mo? Sinusunod mo yung mga bagay na alam naman natin na yung teacher na yun, ginagawa rin lang niya para sa ikakaayos ng pag-aaral mo. Di ba? Kasi natututo ka kapag gumagawa ka ng assignment. Kaya ang tao, ang Kristiyano, walang takot na magkasala dahil wala silang takot sa Panginoon. Hindi nila nakikita yung kamay ng Panginoon na sabi niya, teka, lumusot ako. Sa mga exam, passway na lang, di ba? Habang walang traffic enforcer, dadaan lahat doon, no? Tapos pag nakita na, nag-swerve na ganun yung mga motor o yung mga sasakyan. Bakit? Kasi kung walang takot, wala ka rin takot ng tao. Sa corporate world, pag nagtatrabaho ka, pag nakagawa ka ng mali, kabalo ka. Di ba? Mapapapilan ng tao. Natatanggal na ako sa trabaho. Kaya you don't want to make mistakes. Pero kung wala kang takot sa Diyos, hindi ka rin matatakot. Baliwalain ang lahat ng bagay na sinasabi ng kanyang salita. Sinabi niya mag-pray ka, last palagi yung pray. Magbasa ka ng Biblia, magbasa ka na lang ng posts. Mag-post ka na lang sa Facebook. Mag-devotion ka, nandun ka nag-TikTok. Nagsasama. Kaysa magbasa ka ng mag-devotions ka. No? Mag-invite ka sa church para makakilala sila. Biyaya mo sa bahay, huwag na lang tayo. Bulaga. Yung sugod bahay. No? Maraming bagay sa atin, tila parang baliwala. Pero kung tutuusin, titignan ko natin, marami tayong ayos. Sabi ko, anong pinagmalaki si Job? Sabi ko, so meron pala siyang pagkatapos. Kaya ganun na lamang na kapag dating ng umaga, pagkatapos na magkasala ng kanyang mga anak dahil sa kanilang pag-party, anong ginagawa ni Job? Nag-aalay siya at nananalangin, humihingi ng pagkatawaran. Hindi siya yung may gawa, yung pamilya niya, pero inilalapit niya sa Panginoon ng kapatawaran. Kaya anong sabi sa kanya, may takot yung tao ito. Dahil hindi niya hinahayaan na yung kasalanan ay mamaya. Ano sabi niya dito? True repentance. Sabi niya sa Awit 51 verse 17, ang handog na nakalulugod sa inyo ay puso mapagpakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi yung tatamaan.
Yun ang hinahanap. Alam niyo po kaya minsan kapag nagsusolving kayo, sama na susolving, pag pinatanggap mo sila, isa sa mga bagay na ipupunto mo palagi doon is yung repentance. Kailangan mo magsisi, kailangan mo tanggapin ang Panginoon. Pero bakit nakauna yung pagsisisi? Kasi kailangan makita ng tao na kailangan niya ng tagapagligtas. Hanggat hindi niya nakikita na kailangan niya ng tagapagligtas, hindi yan totoong magsisisi. Kasi para sa kanya, tama siya. Hindi niya kailangan ng tagapagligtas dahil natuwid siya. Kasi unang bagay na gagawin mo is kailangan mo ma-realize sa buhay mo na, Lord, hindi ko pala kaya. Panginoon, wala pala sa akin kung di nasa sayo. Kaya yung kaligtasan ay manggagaling hindi sa'yo, kundi manggagaling sa Panginoon. Pero kailangan makita mo na kailangan mo siya. Sabi po niya rito, kailangan pag lumapit ka, katulad din nung magnanakaw na yun, may pagpapakumbaba at may pagsisisi. In-acknowledge niya na siya yung makasalanan. Sabi niya, deserve ko to, Lord eh. Deserve ko to kasi makasalanan ako eh. Kabaliktaran siya ng isa na nag-demand. Na nakikita niya, dapat gawin ni Kristo yung bagay na yun. Nailigtas siya. Pero itong isa, ang nakita niya yung kanyang kakulangan at nakita niya kung gaano kalayo si Kristo sa kanya. Kaya sinabi niya, Panginoon, sabi niya, sinuway niya yung kasama niya. Ano ba nagtatawag si Diyos? Tayo, deserve natin to. Yung tao niya. Tulad sinabi sa Roma, tayo lahat nakadestined sa bagay. Ano mo sabi niya dito? Pangatlo is called faith. Sabi niya dun sa verse 42, Jesus, sabi niya, alalahanin mo ako kapag naghahari. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari. Ito yung tanong ko. Yung bang, nung nakita niya si Jesus Christ, natubuan, helpless, walang magagawa, pero sinabi niya yung statement na yan, that's a sign of faith. Nagtitiwala siya dun sa sinabi ng Panginoon. Di ba? Yung itsura ng Panginoon na yun, na helpless, na tinitignan mo, na alam mo kasama mo mamamatay. Hindi nga nagduda. At sinabi mo, Lord, I trust you. Pero Lord, please remember me. Lalahanin mo pag naghahari ka. Ano yung sinasabi niya pag naghahari ka na? Hindi niya sinasabing mangyayari ngayon, kundi mangyayari sa hinaharap. Andun ako, Panginoon, sa pinagdang sa tabi ko, Panginoon, I trust you. It's called faith. Yun yung faith. Yung bagay na mangyayari sa hinaharap na hindi mo nakita. Hebrews 11:1. Pero nagtitiwala ka na magaganap. Sabi po niya dito, number 1, unang point, no? Na ginawa ni Numan. Ayan. Number 1, he acknowledged that Jesus is the true authority. Siya yung may kapangyarihan ng lahat. Number 2, he humbly asked to be removed. Ako ba talaga siya? Lord, remember me. Pangatlo, ang sabi niya, genuine faith is not based on visible evidence or circumstances, but on trusting Jesus' words.
Yan po yung tinatawag din natin na saving faith. Pananampalataya ng mga makakapagligtas. Minsan, sabi natin, kailangan, sabi niya, to see is to believe. Balikan natin si Thomas. Yung sabi ni Thomas, maliban na lamang meron. May pasok ko yung daliri ko sa butas ng kanyang kamay. May pasok ko yung aking kamay sa kanyang tagiliran. So nagpakita ang Panginoon yung sabi mo, papasok mo. To shoot mo. Sabi niya, mapalad ka, Tomas. Nanampalataya ka dahil nakita. Pero mas mapalad yung hindi nakakita, pero nanampalataya. Mapalad tayo. Kung tayo naniniwala na maganda yun. Pero kailangan natin hindi pang magtiwala. Sino naman dito yung nabuhay ng walang buhay? Wala. May nakita na ba kayong buhay? Patay na muling nabuhay? Wala pa. Diba? Nabasa lang natin. Pinagkatiwalaan natin na yung bagay na yun ay totoo. Kung ang tiwala mo ay sa pangako ng Panginoon, we don't base our faith kung ano yung nakikita natin, kundi kung ano yung bagay na pinagkakatiwalaan natin sa salita natin. Kung sinabi niya, balang araw, bibigyan kita ng buhay ng walang hanggan, magtiwala ka. Sinabi niya, balang araw, ay mabubuhay ng muli, magkakatiwala. Dahil yun yung bagay na hindi mo pa nakikita, pero inaasahan. Pagdating ng araw, pag nakita-kita tayo, maalala niyo pa kayo yung pangalan ko. Hindi na, ano? Hindi na. Kasi sabi doon, mas pupogi ako eh. Kaya, mas lalo hindi niyo ako makikilala doon. Panguli, pangapat po, sabi niya dito. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago. Tungo saan? Sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong saan? Sa kamatayan. Yan po yung example. Merong isang magnanakaw. Magnanakaw siya, magnanakaw. Nung nahuli siya, pag in-interview sa TV, anong sinasabi niya? Magsisisi naman po ako dun sa ginawa ko. Baka pwede kong patawarin na nila. Naman, halos lahat naman, gano'n ay sinasabi eh. Diba? Ito tanong ko, totoo bang nagsisisi yun? Sasabihin ko, hindi nagsisisi yun. Bakit nasabi natin hindi nagsisisi yun? Ano yung pinagsisisihan niya? Yun. Nagsisisi siya na nahuli siya. Pero hindi niya pinagsisisihan yung ginawa niya. Bakit? Kasi kung hindi siya nahuli, tuloy-tuloy lang siya. Ganun po, no, yung ibig sabihin. Kapag ang kalungkutan na dulot ay yung sa mundo, pero yung kalungkutang buhat nagmumula sa Diyos, kapag nakagawa ka ng mali, magbubunga yun ng pamang pagsisisi, pagbabago, papunta sa kaligtasan dahil sa Kanya. Sabihin natin, pag nagkamali yung isang tao, kung nagkamali ka, kasala ka. Sa isang tao, nalungkot ka. Mali yung ginagawa ko. No? Pero anong nangyari? Inulit ko ulit. Patatawarin ako ni Lord. Inulit ko ulit. Patatawarin ako ni Lord. Hindi po pagsisisi. Meron ka lang remorse, pero wala kang repentance. Ang isang tao, ang isang Kristiyano, kapag nagkamali siya sa isang beses, ito ang resulta niya. Hindi siya uulit. Hindi siya uulit.
Kasi alam niya na ang nasasaktan niya, ang sinusuway niya ay ang Diyos ng buhay. Kaya papasok tayo ulit doon sa sinabi natin sa problema. The fear of the Lord is the beginning of meron siyang pagkatakot sa Diyos. Sabi po niya sa panghuli, grace, ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo, nung first time ko tumanggap sa Panginoon, yan yung prayer ko sa Kanya. Sabi ko, Lord, kasi ako dati, no, prayer by, faith by works. Faith by works. Salvation by works ako. And then, nung sabi ko, Lord, gusto ko maintindihan na yung ibig sabihin ng grace. Doon ko talaga nasabi ang tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas. Itong taong ito na nakapako sa krus, natanggap niya yung grace ng Panginoon. Bakit? Sabi niya, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, sasama kita ngayon sa paradiso. Ano pa yung una kong point dito? Jesus assures that our faith secures us a place in paradise. For the thief, it was the very same day. Yung mismong araw na iyon. At pag sinabi ng Panginoon, point letter B, Jesus speaks in all authority, affirming our place in eternity without hesitation. Pero ito yung matupid. Point letter C. Salvation is not earned by works, but is granted by grace. The offer or the thief could offer no good deeds. Only a repentant heart and trust in Christ. Meron bang may pagmamalaki yung thief? Sa harapan ng Panginoon, sasabihin niya, Lord, palagi ako nag-devotion, nagbabasa ako ng libro ng Biblia, palagi ako nag-pray, palagi ako nagbibigay, palagi ako tumutulong. Meron ba siyang nasabing gano'n? Wala. Isang bagay lang yung nakita ng Panginoon sa kanya. Nagsisi siya, kinilala niya ang Panginoon, at yung mismong araw na iyon, niligtas siya ng Diyos. Kaya huwag tayong magsawa na ipangaral yung kaligtasan sa mga tao hindi pa nakakakilala, sa mga hindi pa nakakaunawa. Huwag tayong mapagod na mag-invite, huwag tayong mapagod na sunduin sila, huwag tayong mapagod na sabihin na sama ka sa akin. Bakit? Kasi napakahalaga ng kaligtasan. Kung meron kang isang regalo na ibibigay sa minamahal mo, bakit hindi pa yung eternity? Na malaman din nila yung kaligtasan mo niya. Diba? Ito, nakapawang ito, mamamatay na siya. Pero sabi ni Lord, remember me. Can you remember me? Pag nandun na. Ano kung sabi niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya walang maipagmamalaki ang sino man. Siguro naalala niyo po niyo na babanggit dito. Pagharap mo sa harapan ng Panginoon sa trono ng Diyos, sa judgment seat of Christ, hindi dapat ikaw yung makita ng ating Diyos Ama. Ang dapat niyang makita sa iyo ay yung refleksyon ni Kristo. Dahil yung katwiran ni Kristo Jesus ang magliligtas. Hindi yung katwiran mo, hindi yung pagiging tuwid mo, kundi yung katwiran
ng Panginoon Jesus. Kaya walang ibang pangalan. Kaya sinabi niya, there's no name in heaven or in earth na makapagliligtas maliban sa pangalan ni Kristo Jesus. Kasi yung katwiran ni Jesus sa tipitan ng Diyos, hindi ba? And no amount of good deeds can put you to heaven. Walang anumang bagay na ginagawa mo rito sa lupa na makapagdadala sa iyo sa langit. Maliban na lamang na tanggapin at kilalanin mo ang ating Panginoon. You can do good deeds. Pwede ka mabuhay ng tama, tuwid. I assure you, kaya hindi gawin yan, hindi mananampalataya. Nung nakarami. Yung mga kabutihan mo na ginagawa mo, kaya rin gawin niya. Mas matindi pa nga eh. Ibigay ka lang ng 1,000, yung politiko magbibigay 50,000, 100,000, ilang milyon. Oh. Eh kung ang sukatan natin sa pagiging mabuti ay yun, anong laban mo? Hindi ba? O yung isang tao magnanakaw, nagpatayo ng napakaraming bahay dun sa mga nasalanta. Ikaw, hindi pa ako, hindi ka nakapagbigay. Ang sukatan ay hindi yun. Ang sukatan ay kung kinilala mo ang Panginoon bilang Diyos. Sabi ko niya dito sa verse 8, ito yata. John chapter 5 verse 24. Ito ba yung sabi? Baka tandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa buhay. That's faith. That's grace. Alam niyo kung minsan, darating yung panahon, mamamatay tayo. Tama? Sino na yung dito yung gusto pumunta sa langit? Sino yung gusto pumunta sa langit? Amen? Amen. Alam, minsan naalala ko yun sa church namin sa Pangasinan doon. Pag kinakanta namin sa hymn yung when we all get to heaven. Doon naalala nyo, kasi yun naalala. Tanda na talaga ako. When we all get to heaven, what a wonder. Ang talawang yung kinakanta. Minsan tatanungin kayo, gusto mo na mawala sa langit? Diba? Pero isang bagay yung sinisigurado ko sa iyo. Darating tayo sa punto na tayo mga. Ang tanong lang doon, tinanggap na ba natin talaga si Kristo sa atin? Lahat ng bagay na ito na naririnig nito, isa lang yung sentro na si Kristo. Kung wala si Kristo doon, paano wala? Kaya si Kristo yung kaya. Kasi ako, pagdating ng araw, ang inaasahan ko, doon na ako sa matanda na ako. Pero mga 120 years old. Mga ganun edad, no? Eh, pag dumating na yung bingit ng kamatayan, eh, gusto kong marinig yung sinabi ng Panginoon dun sa tingin. Ano sabi niya? Today, you will be with me in paradise. Napakasarap pakinggan sa araw ng kamatayan. Nasabihin sa'yo, may bubulong sa'yo, nasabihin niya, anak, halika. Sama namin ka sa paradise. Di ba napakasaya? Yung word pa lang na paraiso eh. Parang tuwang-tuwa ka na. How much more kung ang Panginoon yung susunod sa'yo? Ayan yung ba? Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Ama, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa iyong biyaya at pagpapala mo. Ngayon, turuan mo ang bawat isa sa amin na maging katulad ng magnanakaw Panginoon na kumikilala sa iyo. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba. Turuan mo kaming magtiwala. Turuan mo kaming Panginoon na humawak sa mga pangako at sa mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, baguhin mo yung puso at yung isip namin. At anumang bagay yung Diyos na nagiging
hadlang, alisin po ito. Turuan niyo po kami, Panginoon, na makita ang mga plano mo, makita ang nais mo, at makita ang kalooban. At sa lahat ng bagay nito, O Diyos, ninanais po namin na balang araw ay masasabi mo sa amin, Panginoon, isasama mo kami sa paraiso. Maraming salamat, Lord. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at isasama. Sa pangalan ni Jesus.